Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 5, talata 1 hanggang 11. Ito ay isang tagpo na noong si Jesucristo ay nasa dalampasigan ng lawa ng Genesaret o ng lawa ng Tiberias, at siya ay nagturo sa mga tao habang nakasakay sa bangka. At pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, at ito ay si Pedro, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat sa mas malalim na bahagi upang manghuli." At sumagot si Simon, "Magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Sapagkat ang pangingisda ay ginagawa sa gabi." At ayon sa mga bihasa sa gawaing ito, ang mga isda ay nauhuli sa gitna ng kadiliman. At kung umaga na, ang mga isda ay imposible nang mahuli. Ngunit ang pangangaral ni Jesucristo sa mga tao ay sa umaga, sa araw. Kaya nga itong sila Simon ay nagpapahinga na, naglilinis na ng mga lambat. Ngunit sa imposibleng oras, sa panahon na hindi nila inaasahan, doon sila inutusan ni Jesus na maghagis ng lambat. No, kaya sinabi ni Simon o ni Pedro, "Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat." At ayun nga ang nangyari, at nakahuli sila ng napakaraming isda. Hindi nga ito magkasya sa kanilang mga bangka. Kailangan pa nilang tawagin ng ibang mangingisda, ang iba pang bangka, upang ilagay ang mga huli. At ano ang sinasabi sa atin ng mabuting balita sa araw na ito? Katulad nila Simon ng mga mangingisda, tayo rin ay naghahagis ng lambat. Ang paghahagis ng lambat ay paghahagis upang humanap ng buhay, sapagkat ito ang kanilang hanap buhay. Ang salitang hanap buhay ay hindi lamang para kumita ng salapi, upang magkaroon ng pagkain sa hapagkainan sa tahanan. Ang salitang hanap buhay ay gumawa upang hanapin ang buhay. Hindi lang ang ikabubuhay, kundi hanapin ang buhay. At maaari nating sabihin, katulad nila Simon at ang mga mangingisdang ito, sa panahong alam natin ay naghagis tayo ng lambat upang humanap ng buhay. Maaari nating inihagis ang lambat sa ating trabaho, sa pag-aaral, sa katanyagan, sa iba't ibang relasyon, sa iba't ibang gawain sa mundong ito para lamang makakuha ng buhay. Nung ibig sabihin ng makakuha ng buhay, ibig sabihin para maramdaman kong buhay ako. At ang buhay ay kaugnay sa kapayapaan, kaligayahan at kaganapan. Ngunit maraming ulit din sa ating buhay. Sa paghahagis natin ng lambat sa iba't ibang aspeto, ay umuwi tayong bigo. Katulad nito sila Simon Pedro, napagod, ginawa ang lahat, inubos ang lakas, pero umuwing bigo. At ito'y karanasan ng maraming tao. Minsan akala natin ay makakakuha tayo ng buhay sa isang piging o sa isang party o sa isang aktibidad. At ito ay inaasahan natin. Tayo pa nga ay nananabik na pumunta roon. Pero umuwi tayo ng bahay pagkatapos ng mga iyon, pagod, walang lakas, bigo at walang kaligayahan. At ito ay karanasan sa iba't ibang pangyayari sa buhay. Ginawa na ang lahat upang kumuha ng buhay sa katanyagan. Ngunit bandang huli, kabiguan at kapaitan pa rin ang nararanasan. Umuwing walang huli. Ungkag, empty, void. Pero dumarating si Jesucristo sa ating buhay ngayon. At sinasabi sa atin, "Ako ang magtuturo
kung saan mo dapat ihagis ang lambat. Ako ang magtuturo kung saan ka dapat maghanap ng kahulugan ng buhay. At ngayon parang sinasabi sa atin ng Panginoon, sinubukan mo na lang ang lahat. Inihagis mo ang iyong lambat sa iba't ibang lugar. Sinubukan mong humanap ng buhay, ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng kapayapaan, ng kaligayahan sa iba't ibang tao. Ngunit ngayon sinasabi ko sa iyo, ihagis mo yung lambat sa mas malalim. Kahit hindi ito yung oras na sinasabi ng mundo, pero ito yung oras na sinasabi ng Diyos ni Hesukristo. At magugulat tayo, makakakuha ng napakaraming huli. Umaapaw. Hindi lang yung sapat kung hindi umaapaw, kaya maibabahagi sa iba. At ngayon sinasabi sa atin ng Panginoon saan dapat ihagis ang lambat. Sa mas malalim na kahulugan ng buhay. Totoo, mahalaga ang pag-aaral, ang pagkita ng salapi, ang trabaho, ang mga ugnayan sa daigdig na ito. Lahat sila ay mahalaga. Pero may mas malalim sa kanila. May mas mahalaga sa kanila. At ito ay ihagis ang lambat o kumuha ng buhay sa relasyon sa Panginoon. Kaya nga itong himalang ito ay ginawa ni Hesukristo para simulan ang relasyon sa mga taong ito kay Simon Pedro. At nung natunghayan ni Simon Pedro ang lahat ng ito, lumuhod siya sa harapan ni Hesukristo at sinabi niya, "Layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." At ito rin ay karanasan ng maraming tao. Sa harapan ng kapunuan ng buhay na nag-uumapaw na kaligayahan, na kapayapaan, minsan nakikita natin na hindi tayo karapat-dapat. Ngunit isa lang ang sinabi sa kanya ng Panginoon. O simula ngayon, sa halip na isda ang iyong huhulihin, ikaw ay magiging mangingisda ng tao. At ito'y paanyaya sa atin para sa ating misyon, na ibahagi ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos na ating naranasan sa ibang tao. Ibahagi sa ibang tao, ituro sa ibang tao kung saan yung mas malalim na bahagi, kung saan sila kukuha ng buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.